Hello sa inyong lahat. Ako si May. Ngayon, gusto kong ibahagi ang patotoong batay sa karanasan ng isang sister. Maraming taon na siyang nananampalataya sa Diyos. Masigasig na ginugugol ang sarili at palaging aktibo sa paggawa ng tungkulin niya, umaasang magkaroon ng magandang hantungan. Pero isang araw, bigla siyang na-diagnose na may cancer sa suso. Nag-alala siya na kung mamamatay siya dahil dito, hindi siya makapagtatamo ng kaligtasan at hindi niya mapigilang magreklamo sa puso niya habang iniisip kung paanong nauwi sa wala ang mga taon ng pagdurusa at paggugol niya. Ano ang napagtanto niya tungkol sa sarili niya sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos? At paano siya nakawala mula sa mga limitasyon ng mga pag-aalala niya tungkol sa kamatayan at nagsimulang maging aktibo ulit sa paggawa ng tungkulin niya? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento niya. Noon pa man, mahina na talaga ang katawan ko. Pagkatapos kong ikasal, naging abala ako sa pag-aasikaso sa pamilya at sa negosyo at hindi ako nakakakain o nakapagpapahinga sa tamang oras araw-araw. Dahil sa maraming taon ng pagiging abala at pagkapagod, lalong lumala ang kalusugan ko at nagkaroon ako ng myocarditis, antral gastritis, cholecystitis at vertigo. Nagkaroon din ako ng bone spurs at madalas sumakit ang bandang itaas ng gulugod ko. Halos puro sakit na ang buong katawan ko. Partikular na malubha ang myocarditis ko. At kahit gumawa lang ako ng kaunti, hinihingal na ako at nahihirapang huminga. Sa mga taon na iyon, labis akong pinahirapan ng mga sakit ko at nagdusa ako ng matindi. Kadalasan, nasa bahay lang ako at nagpapahinga at pakiramdam ko para akong walang silbi. Sobra akong naiinggit kapag nakakikita ako ng mga tao sa kalsada na puno ng sigla at madalas kong naiisip, kailan kaya ako magkakaroon ng malusog na katawan na tulad nila? Noong 2004, tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Mahigit 1 taon pagkatapos niyon, halos gumaling na ang mga sakit ko at talagang nagpapasalamat ako sa Diyos. Tahimik akong nagpasya. Kailangan kong manampalataya sa Diyos ng buong puso para masuklian ang pag-ibig niya. Pagkatapos niyon, sa tuwing may nakikita akong mga kapatid na nahihirapan, ginagawa ko ang lahat para tulungan sila. At anuman ang itinalagang tungkulin sa akin, sinisikap kong gawin iyon ng buong makakaya ko. Noong 2009, nakipagbahaginan sa akin ang leader at hiniling na diligan ko ang mga baguhan. Sa isip-isip ko, ang negosyo namin sa bahay ay sa akin lang talaga nakasalalay. At ang paminsan-minsang paggawa ng tungkulin ay hindi naman nakaaapekto sa pagkita ko ng pera. Pero kung didiligan ko ang mga baguhan, mas kakain ito ng oras at lakas. At kung walang mag-aasikaso ng negosyo, hindi ba't kakailanganin na itong isara? Medyo nagtatalo ang loob ko. Pero naisip ko kung paano pinagaling ng Diyos ang mga sakit ko at ang napakalaking biyayang ibinigay niya sa akin. Alam kong kailangan kong gawin ng maayos ang tungkulin ko para masuklian ang pag-ibig ng Diyos. Naisip ko na kung isusuko ko ang pagkita ng pera ngayon at mas magsisikap ako sa tungkulin ko, tiyak na po protektahan ako ng Diyos at bibigyan ng magandang kalusugan. At kapag natapos na ang gawain ng Diyos, marahil ay poprotektahan pa ako ng Diyos
mula sa pagdurusa sa mga kalamidad at pahihintulutan akong pumasok sa kaharian ng langit para tamasahin ang malalaking pagpapala. Kaya tinanggap ko ang tungkuling ito at ipinasa ko sa asawa ko ang pamamahala sa negosyo. Kung minsan, naglalakad ako ng lampas sa 100 milya sa isang araw para ipangaral ang ebanghelyo, at pag-uwi ko, namamaga ang mga bukong-bukong ko. Pero hinding-hindi ako nagreklamo sa puso ko. Kapag naiisip ko na tatanggap ako ng mas marami pang biyaya at pagpapala ng Diyos sa hinaharap at ang pagpasok sa kaharian ng langit, mas lalo akong ginaganahang gawin ang tungkulin ko. Isang araw noong 2017, may nakapa akong matigas na bukol sa dibdib ko. Pagpunta ko sa ospital, sinabi ng doktor, kailangang i-biopsy ang bukol na ito para malaman kung benign o malignant. Kung malignant iyan, kailangan kang operahan. Medyo natakot ako. Iniisip na, kung malignant ito, hindi ba't ibig sabihin nito ay katapusan ko na? Isa itong sakit na walang lunas. Pero naisip ko, isa akong nilikha. Kung mabubuhay man ako o mamamatay, ay nasa mga kamay ng Diyos. Kung gusto ng Diyos na mabuhay pa ako, hindi ako mamamatay kahit may cancer ako. Nang maisip ko iyon, nabawasan ang takot ko. Paglabas ng resulta ng biopsy, sinabi sa akin ng doktor na may breast cancer ako at inischedule niya ako para operahan. Naging matagumpay ang operasyon sa loob lang ng wala pang 3 oras. Alam kong protection ito ng Diyos at talagang nagpapasalamat ako sa Kanya. Naisip ko rin na sa kabila ng ganito kalubhang sakit, hindi ako nagreklamo sa Diyos at tiyak na aalisin niya ang cancer ko. Pagkatapos ng operasyon, sumailalim ako sa chemotherapy. Akala ko, makalalabas na ako ng ospital pagkatapos nito. Pero nagulat ako nang sabihin ng doktor na medyo malubha ang kondisyon ko at kumalat na pala ang mga cancer cell sa mga kulani ko. Sinabi rin niya na hindi naging epektibo ang chemotherapy at kailangan kong sumailalim sa radiation therapy. Natigilan ako. Narinig ko sa ibang mga pasyente na partikular daw na masakit ang radiation therapy at na isinusuka nila ang lahat ng kinakain nila at labis silang nanghihina. Ang ilan ay hindi na makalakad at kailangan pang itulak sa wheelchair ng kanilang pamilya. Ang iba naman, kahit nagpa-radiation therapy na, hindi pa rin nakontrol ang cancer at namatay rin sa huli. Takot na takot ako. Naisip ko, napakasakit ng radiation therapy. Kakayanin ko ba itong tiisin? Kung hindi makontrol ang mga cancer cell pagkatapos ng radiation therapy, mamamatay ba ako? Kung mamamatay ako ng ganito, hindi ba't mawawala na ang pagkakataon kong maligtas? Kung ganoon, hindi ba't masasayang lang ang lahat ng taon ng pagsasakripisyo at paggugol ko? Bakit hindi ako pinoprotektahan ng Diyos sa kabila ng lahat ng taon ng pagdurusa at paggugol ko? Ilang pasyente sa ward ang hindi man lang nananampalataya sa Diyos. Pero pagkatapos ng chemotherapy, nakontrol ang cancer nila at nakalabas na sila sa ospital. Bakit ako na nananampalataya sa Diyos ay mas masama pa ang lagay kaysa sa mga walang pananampalataya? Posible kayang inabandona na ako ng Diyos? Nang maisip ko ito,
Hindi ko mapigilang umiyak ng umiyak na parang bata. At sa sobrang sama ng loob, hindi ako nakakain o nakatulog. Pinapasadahan ko lang ang mga salita ng Diyos kapag binabasa ang mga ito. At wala na akong masabi kahit sa panalangin. Puno ng kadiliman at pasakit ang puso ko. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, lumuhod ako at nagdasal sa Diyos. O Diyos, isipin ko palang nasasailalim ako sa radiation therapy. Sobra na akong natatakot. Nangangamba ako na kapag namatay ako, mawawala na ang pagkakataon kong maligtas. O Diyos, napakahina ko ngayon. Gabayan mo ako para maunawaan ko ang layunin mo. Pagkatapos magdasal, naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Tama na sumunod ang mga tao sa Diyos, at habang mas lumalayo ang daan, ay lalo itong nagiging maliwanag. Hindi ka ililigaw ng Diyos, at kahit nadalhin ka niya kay Satanas, papasanin niya ang responsibilidad hanggang sa huli. Dapat kang magkaroon ng ganitong pananalig, at ito ang saloobing dapat taglayin ng mga nilikha tungo sa Diyos. Nagbigay sa akin ng pananalig ang mga salita ng Diyos. Naalala ko si Job. Kahit na pinahintulutan ng Diyos na tuksuhin ni Satanas si Job, inutusan niya si Satanas na huwag kunin ang buhay ni Job. Kaya kahit na labis na nagdusa ang laman ni Job, hindi siya namatay dahil sa pananakit ni Satanas. Kahit na may cancer ako at napakahina ng katawan ko, ang katunayang buhay pa rin ako at naging maayos ang operasyon ko, hindi ba't dahil din iyon sa proteksyon ng Diyos? Dapat akong magkaroon ng pananalig sa Diyos. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at nagkamit ako ng kaunting pagkaunawa sa layunin ng Diyos sa pagsubok at pagpipino sa mga tao. Sabi ng makapangyarihang Diyos, habang mas pinipino ng Diyos ang mga tao, mas lalong nagagawang mahalin ng puso ng mga tao ang Diyos. Ang pagdurusa sa kanilang mga puso ay kapaki-pakinabang sa kanilang buhay. Idinudulot nito na mas magawa nilang tumahimik sa harap ng Diyos, magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa Diyos, at mas magawang makita ng malinaw ang hindi masukat na pagmamahal ng Diyos at ang kanyang napakadakilang pagliligtas. Si Pedro ay dumanas ng pagpipino ng daan-daang beses, at si Job ay sumailalim sa ilang pagsubok. Kung nais ninyong maperpekto ng Diyos, dapat din kayong sumailalim sa pagpipino ng daan-daang beses. Dapat kayong dumaan sa prosesong ito at umasa sa hakbang na ito. Saka lang ninyo magagawang matugunan ang mga layunin ng Diyos at saka lang kayo mapeperpekto ng Diyos. Ang pagpipino ang pinakamahusay na paraan kung saan ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao. Sa pamamagitan lang ng pagpipino at mapapait na pagsubok, nagkakaroon ng tunay na pag-ibig sa Diyos ang puso ng mga tao. Kung walang pagdurusa, walang tunay na pagmamahal ang mga tao para sa Diyos. Kung hindi sila susubukin sa kanilang kalooban, kung hindi sila isasailalim sa tunay na pagpipino, ang kanilang mga puso ay palaging nagpapagala-gala sa labas. Sa pagkapino hanggang sa isang partikular na punto, makikita mo ang iyong sariling mga kahinaan at mga paghihirap. Makikita mo na napakaraming kulang sa iyo at na hindi mo kayang mapagtagumpayan ang maraming suliranin na iyong kinakaharap, at makikita mo na labis kang naghimagsik. Sa panahon lamang ng mga pagsubok, nagagawa ng mga tao na tunay na makilala ang kanilang totoong mga kalagayan. Mas kayang gawing perpekto ng mga pagsubok ang mga tao. Ang hinahangad ng mga tao sa kanilang pananampalataya sa Diyos ay ang magtamo ng mga pagpapala para sa hinaharap.
Ito ang kanilang layon sa kanilang pananampalataya. Lahat ng tao ay may ganitong intensyon at inaasam, subalit ang katiwalian sa kanilang kalikasan ay dapat malutas sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagpipino. Sa alinmang aspekto na ang mga tao ay hindi nadalisay at nagbubunyag pa rin ng katiwalian, ito ang mga aspekto kung saan dapat silang mapino. Ito ang pagsasaayos ng Diyos. Naghahanda ang Diyos ng mga kapaligiran para sa iyo, pinipilit kang sumailalim sa pagpipino sa mga ito nang sa gayon ay makilala mo ang iyong sariling katiwalian. Sa huli, umaabot ka sa punto kung saan magiging handa kang isuko ang iyong mga plano at mga pagnanais at magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos kahit pa nangangahulugan ito ng pagkamatay. Sa makatwid, kung ang mga tao ay hindi sasailalim sa ilang taon ng pagpipino, kung hindi sila magtitiis ng itinakdang dami ng pagdurusa, hindi nila mapapalaya ang sarili nila mula sa mga paglilimita ng katiwalian ng laman sa kanilang mga kaisipan at puso. Sa alinmang aspekto, ang mga tao ay nalilimitahan pa rin ng kanilang satanikong kalikasan at sa alinmang aspekto na mayroon pa rin silang sarili nilang mga ninanais at hinihingi, ito ang mga aspekto kung saan dapat silang magdusa. Sa pagdurusa lamang matututunan ng mga tao ang mga aral na ang ibig sabihin ay nakakamit nila ang katotohanan at nauunawaan ang mga layunin ng Diyos. Sa katunayan, maraming katotohanan ang nauunawaan sa pagdanas ng pagdurusa at pagsubok. Walang nakakaunawa sa mga layunin ng Diyos, nakakakilala sa pagkamakapangyarihan sa lahat at karunungan ng Diyos, o walang nagpapahalaga sa matuwid na disposisyon ng Diyos kapag nasa isang maginhawa at magaan na kapaligiran o kapag ang mga kaganapan ay kaaya-aya. Iyon ay imposible. Pagkabasa ko ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na sinusubok at pinipino ng Diyos ang mga tao para linisin sila. Nagtutulak sa kanilang hanapin ang katotohanan at malaman ang kanilang katiwalian, mga karumihan at mga intensyon. Nagbibigay daan ito sa mga tao na magkaroon ng tunay na pagkaunawa sa Diyos at magkaroon ng tunay na pagmamahal para sa Kanya. Ang pagkakaroon ko ng cancer ay hindi dahil sinusubukan akong ibunyag at itiwalag ng Diyos, kundi dahil mayroon akong tiwaling disposisyon at mga karumihan sa aking pananampalataya. Sa pamamagitan lang ng ganitong uri ng karamdaman, maibubunyag ang mga bagay na ito. Dati, isinuko ko ang negosyo ko para manampalataya sa Diyos at gawin ang tungkulin ko. At gaano man ako nagdusa sa tungkulin ko, hindi ako nagreklamo. Palagi kong itinuturing ang mga sakripisyo at paggugol na ito bilang puhunan sa harap ng Diyos. At inakala ko pa na isa akong taong nagpapasakop at nagmamahal sa Diyos. Pero ngayong may cancer na ako at kailangan kong magpa-radiation therapy, wala na akong pananalig sa Diyos kahit kaunti. At mali ang pagkaunawa ko sa Kanya, iniisip na ayaw na Niya sa akin. Ginamit ko pa nga ang mga pagsisikap at paggugol ko bilang puhunan para subukang makipagtalo sa Diyos. Nagrereklamo na hindi Niya ako pinoprotektahan. Nakita ko na talagang mapaghimagsik ako at puno ng mga kahingian at inaasahan sa Diyos. Kung hindi ko naranasan ang sakit na ito, hinding-hindi ko sana makikilala ang tiwali kong disposisyon o ang mga maling intensyon ko sa pananampalataya sa Diyos. Kung hindi ako magbabago man lang hanggang sa pagsapit ng panahon na matapos na ang gawain ng Diyos, tuluyang mawawala ang pagkakataon kong maligtas. Sa sakit na ito na kinaharap ko, hindi sinusubukan ng Diyos na itiwalag ako, kundi iligtas ako. Pero hindi ko naunawaan ang layunin ng Diyos at nagkamali pa ako ng pagkaunawa
at nagreklamo tungkol sa kanya. Nang maisip ko ito, nakaramdam ako ng matinding pagsisisi at kahihiyan. Tahimik akong nagdasal sa Diyos sa puso ko. Handang magsisi sa Kanya at hanapin ang katotohanan para pagnilayan ang tiwalikong disposisyon. Sa aking paghahanap, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at nagkamit ako ng kaunting pagkakilala sa aking sarili. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang ugnayan ng tao sa Diyos ay isang ugnayan lamang ng hayagang pansariling interes. Isa itong ugnayan sa pagitan ng isang tumatanggap at isang nagbibigay ng mga pagpapala. Sa madaling salita, ito ang ugnayan sa pagitan ng empleyado at ng amo. Nagtatrabaho ng husto ang empleyado para lang makatanggap ng mga gantimpalang ipinagkakaloob ng amo. Walang pagmamahal na parang sa magkapamilya sa ganitong uri ng relasyon na nakabatay sa pansariling interes. Transaksyon lamang. Walang nagmamahal o minamahal, kawang gawa at awa lamang. Walang pag-unawa, tanging walang magawang paglunok sa galit at panlilin lang. Walang pagiging matalik, isang malaking agwat lamang na hindi matatawid. Ngayong umabot na ang mga bagay-bagay sa puntong ito, sino ang makapagbabaligtad ng gayong kalakaran? At ilang tao ang may kakayahang tunay na maunawaan kung gaano nakalala ang ugnayang ito? Naniniwala ako na kapag inilublob ng mga tao ang kanilang sarili sa masayang kapaligiran ng pagiging pinagpala, walang sino man ang makakaisip kung gaano kahiyahiya at kapangit tingnan ang gayong ugnayan sa Diyos. Ano ang problema ng palaging paghingi sa Diyos ng mga tao? At ano ang problema sa palagi nilang pagkakaroon ng mga kuro-kuro tungkol sa Diyos? Ano ang nakapaloob sa kalikasan ng tao? Natuklasan kong anuman ang mangyari sa kanila o anuman ang kanilang pinakikitunguhan, palaging pinoprotektahan ng mga tao ang kanilang sariling mga interes at inaalala ang sariling laman at palagi silang naghahanap ng mga katwiran o dahilang mapakikinabangan nila. Kahit kaunti ay hindi nila hinahanap o tinatanggap ang katotohanan at lahat ng kanilang ginagawa ay pagbibigay katwiran sa sarili nilang laman at pagpaplano para sa kapakanan ng sarili nilang kinabukasan. Palagi silang humihingi ng biyaya mula sa Diyos, nagnanais na makamit ang anumang bentaheng kaya nilang makamit. Bakit masyadong maraming hinihingi ang mga tao sa Diyos? Pinatutunayan nito na likas na sakim ang mga tao at sa harap ng Diyos, wala man lang silang anumang katwiran. Sa lahat ng ginagawa ng mga tao, nagdarasal man sila o nakikipagbahaginan o nagbibigay ng mga sermon, ang iniisip nila at ang hinahangad at inaasam nila ay katumbas lamang ng paghingi at paghiling ng mga bagay mula sa Diyos. Umaasang mayroon silang makukuha mula sa Kanya. Sinasabi ng ilang tao na ito ay tumutukoy sa kalikasan ng tao, na tama naman. Dagdag pa rito, ang sobra-sobrang paghingi ng mga tao sa Diyos at pagkakaroon nila ng labis-labis na maluluhong pagnanais ay nagpapatunay na ganap na walang konsensya at katwiran ang mga tao. Lahat sila ay nanghihingi at namamalimos ng mga bagay para sa sarili nilang kapakanan o sinusubukan nilang mga twiran at maghanap ng mga dahilan para sa kanilang sarili. Ginagawa nila ang lahat ng ito para sa kanilang sarili. Sa maraming bagay, makikitang ang ginagawa ng mga tao ay talagang walang katwiran, na lubos na nagpapatunay na ang satanikong lohika na ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba ay naging kalikasan na ng tao. Anong problema ang ipinapakita ng masyadong maraming kahingian ng mga tao sa Diyos? Ipinapakita nito na ang mga tao ay nagawa ng tiwali ni Satanas sa isang tiyak na punto
At sa kanilang pananampalataya sa Diyos, hindi nila talaga siya itinuturing na Diyos. Inilalantad ng Diyos na ang kalikasan ng tao ay makasarili at kasuklam-suklam, at anuman ang gawin niya, para lang iyon sa sarili niyang kapakanan. Kahit ang pananalig niya sa Diyos ay may taglay na pansariling mga intensyon, at walang saysay siyang umaasa na maipagpapalit ang pagdurusa at paggugol para sa isang magandang hantungan. Ang inilantad ng Diyos ay ang mismong kalagayan ko. Bago ko natagpuan ang Diyos, punong-puno ako ng sakit. At pagkatapos kong matagpuan ang Diyos, gumaling ang mga sakit ko. Kaya nagpasalamat at nagpuri ako sa Diyos at nagpa siyang suklian ang pag-ibig niya. At anuman ang tungkuling isinaayos ng iglesia para sa akin, aktibo ko itong isinagawa. Isinantabi ko pa nga ang negosyo ko at ginugol ang sarili ko para sa Diyos ng full-time. Nang malaman kong may cancer ako, bagamat tila mapagpasakop ako, ang totoo, sinusubukan kong ipagpalit ang pagpapasakop para sa proteksyon ng Diyos. Umaasang pagagalingin niya ang sakit ko. Nang makita kong gumagaling sa cancer ang mga walang pananampalataya, habang ako ay kailangan pang magpa-radiation pagkatapos ng chemotherapy, na hindi lang pagdurusa ang hinaharap, kundi pati panganib sa aking buhay, nalantad ang tunay kong kulay. Nagsimula akong magreklamo na hindi ako pinrotektahan ng Diyos, at walang katwiran kong hiningi na alisin niya ang sakit ko. Nakita ko na ang pananalig ko pala ay bunsod ng mga intensyong magkamit ng mga pagpapala, at ang lahat ng taon ng pagsisikap at pagugol ko ay hindi para tuparin ng maayos ang tungkulin ng isang nilikha, kundi para subukang ipagpalit ang pagdurusa at paggugol ko para sa biyaya, mga pagpapala at mga gantimpala sa langit. Talagang makasarili ako at kasuklam-suklam. Nangaral ng Ebanghelyo si Pablo sa halos buong Europa at labis na nagdusa. Pero para iyon humingi ng mga gantimpala at korona mula sa Diyos. Sa huli, sinabi pa niya ang mga walang kahihiyang salitang ito. Nakipagbaka na ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Napanatili ko ang pananalig. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran. Ang mga pagsisikap at paggugol ko, tulad ng kay Pablo, ay puno ng mga intensyon at wala akong anumang sinseridad o katapatan sa Diyos. Itinuring ko ang Diyos bilang huling takbuhan, bilang isang amo na nagbibigay sa akin ng mga gantimpala at sahod. Ang pagdurusa at paggugol ko ay para lang makakuha ng mga pakinabang mula sa Diyos. Sa ganito, sinusubukan kong linlangin at samantalahin ang Diyos. Talagang kasuklam-suklam ito sa Diyos. Kung hindi ko babaguhin ang mga maling perspektiba ko sa likod ng aking paghahangad at hahangarin ang pagbabago ng disposisyon, kung gayon, gaano man ako kaaktibong gumawa ng tungkulin, hindi ko pa rin makakamit ang kaligtasan sa huli. Sa puso ko, nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, sa pamamagitan ng karanasang ito ng pagkakaroon ng cancer, nakita ko na bagamat maraming taon na akong nananampalataya sa iyo, wala akong sinseridad o katapatan sa iyo. Kahit sa tungkulin ko, sinusubukan ko lang humingi ng biyaya at mga pagpapala mula sa iyo. Nakikita ko na ngayon kung gaano ako kamakasarili at kasuklam-suklam. O Diyos, ayaw ko nang maghimagsik laban sa iyo ng ganito. Anuman ang sitwasyong sumapit sa akin, handa akong tumuon sa paghahanap ng katotohanan at magpasakop sa iyong mga pamamatnugot at pagsasaayos. Sa isa sa aking mga devosyonal,
nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at nagkamit ako ng tamang pagkaunawa sa kahulugan ng paggawa ng tungkulin ng isang tao. Sabi ng makapangyarihang Diyos, walang kaugnayan sa pagitan ng tungkulin ng tao at kung siya ay nakatatanggap ng mga pagpapala o napupunta sa Aba. Ang tungkulin ay kung ano ang nararapat tuparin ng tao. Ito ang bukasyong mula sa langit at dapat niya itong gampanan nang hindi naghahanap ng gantimpala at nang walang mga kondisyon o dahilan. Ito lang ang matatawag na paggampan sa tungkulin ng isang tao. Ang pagtanggap ng mga pagpapala ay tumutukoy sa mga pagpapalang natatamasa ng isang tao kapag siya ay ginawang perpekto matapos makaranas ng paghatol. Ang mapunta sa Aba ay tumutukoy sa kaparusahang natatanggap ng isang tao kapag ang kanyang disposisyon ay hindi nagbago matapos siyang sumailalim sa pagkastigo at paghatol. Ibig sabihin, kapag hindi siya ginagawang perpekto. Ngunit nakatatanggap man sila ng mga pagpapala o napupunta sa Aba, dapat tuparin ng mga nilikha ang kanilang tungkulin, gawin ang dapat nilang gawin at gawin ang kaya nilang gawin. Ito ang pinakamaliit na bagay na dapat gawin ng isang taong naghahangad sa Diyos. Hindi mo dapat gampanan ang iyong tungkulin alang-alang sa pagtanggap ng mga pagpapala at hindi ka dapat tumangging gampanan ang tungkulin mo dahil sa takot na mapunta sa Aba. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na ito. Ang paggampan ng tao sa kanyang tungkulin ang dapat niyang gawin. At kung hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin, ito ang kanyang paghihimagsik. Sa pamamagitan ng proseso ng paggampan ng kanyang tungkulin, unti-unting nagbabago ang tao at sa pamamagitan ng prosesong ito niya ipinamamalas ang kanyang katapatan. Sa gayon, kapag mas ginagampanan mo ang iyong tungkulin, mas maraming katotohanan ang makakamit mo at magiging mas praktikal ang iyong pagpapahayag. Iyong mga pabasta-basta sa paggampan ng kanilang tungkulin at hindi hinahanap ang katotohanan ay ititiwalag sa bandang huli sapagkat ang gayong mga tao ay hindi gumagampan ng kanilang tungkulin sa pagsasagawa ng katotohanan at hindi nagsasagawa ng katotohanan sa paggampan ng kanilang tungkulin. Sila iyong mga nananatiling hindi nagbabago at mapupunta sa Aba. Hindi lamang hindi dalisay ang kanilang mga pagpapahayag, kundi masama ang lahat ng kanilang ipinapahayag. Pagkabasa ko sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na tayo ay mga nilikha, kaya ang paggawa ng ating tungkulin ay ganap na likas at may katwiran. Ito ang dapat nating gawin. Hindi natin dapat gamitin ito bilang isang bentaha para makipagtawaran sa Diyos. Kung tayo man ay pagpapalain o magdurusa ng mga kasawian, ay walang kinalaman sa paggawa natin ng ating tungkulin. Hindi sa simpleng paggawa lang ng tungkulin ay garantisado na ang mga pagpapala sa huli. Ang tinitingnan ng Diyos ay kung nagkaroon ba ng pagbabago sa ating disposisyon. Kung sasailalim tayo sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos at magbabago ang ating tiwaling disposisyon at magkakamit tayo ng tunay na pagpapasakop sa Diyos at magagawang tuparin ang tungkulin ng isang nilikha, saka lamang natin makakamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Kung hindi malilinis ang ating tiwaling disposisyon, kung gayon, gaano man tayo magpakapagod o gumugol ng ating sarili, hindi pa rin tayo magkakamit ng mga pagpapala. Naisip ko noong ang sakit na ito ay usapin na ng buhay at kamatayan. Ginamit ko ang aking nagdaang pagdurusa at paggugol bilang puhunan para pilit na hingiin sa Diyos na protektahan ako. Maling iniisip na dahil nagbayad ako ng halaga, dapat akong pagkalooban ng Diyos ng biyaya. Napakarami kong natamasang biyaya at pagpapala ng Diyos, pero hindi ko itinuring ang tungkulin ko bilang sarili kong responsibilidad.
Humihingi ako sa Diyos ng mga pagpapala at gantimpala para lang sa kakaunting pagsisikap o paggugol. Talagang wala akong konsensya at katwiran. Kinuha ako ng Diyos mula sa malawak na dagat ng mga tao pabalik sa kanyang sambahayan at pinahintulutan akong gumawa ng tungkulin. Ang layunin ng Diyos ay para hanapin ko ang katotohanan habang ginagawa ang aking tungkulin at para baguhin ko ang aking tiwaling disposisyon upang sa ganito ako ay madalisay at maligtas. Dapat akong magpasakop sa Diyos at hangaring palugurin siya. Nang maisip ko ito, tahimik akong nagpasya. Kung pagkatapos ng radiotherapy ay hindi gumaling ang cancer ko, kahit na mamatay ako, mananatili akong handang magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos, at hindi na ako muling magrereklamo sa Diyos. Kung magagamot ang cancer sa pamamagitan ng radiotherapy, kung gayon, mas taimtim ko pang hahangarin ang katotohanan pagkatapos nito at tutuparin ko ng maayos ang aking tungkulin para suklian ang pag-ibig ng Diyos. Nang maunawaan ko ang mga bagay na ito, hindi na ako masyadong nag-isip at nagpasama ako sa asawa ko sa ospital para sa radiotherapy. Sa ospital, sinabihan ako ng doktor na itaas ang braso ko para gumawa ng radiotherapy positioning mold. Pero sobrang sakit ng braso ko na hindi ko man lang ito maitaas hanggang sa may balikat. Hindi matarget ng makina ang apektadong bahagi at hindi magawa ang mold. Walang nagawa ang doktor kundi pauwiin ako at pag-ehersisyohin sa loob ng ilang araw at pabalikin kapag kaya ko nang itaas ang braso ko. Pag-uwi sa bahay, hindi ako nangahas na mag-antala at patuloy akong nag-ehersisyo. Pero pagkatapos ng 3 araw, hindi ko pa rin maitaas ang braso ko. Nakahiga ako sa kama ng ospital at tahimik na nagdasal sa Diyos. O Diyos, makapagpa-radiotherapy man ako ng maayos ngayon o hindi, handa akong magpasakop sa iyong mga pamamatnugot at pagsasaayos. Hindi ko man lang namalayan, nagawa kong itaas ang braso ko at ipahinga sa likod ng ulo ko. Nang makita ito ng doktor, agad siyang gumawa ng mold para sa akin. Sa panahon ng radiotherapy, hindi ako gaanong nagdusa at wala rin akong maraming side effect at malinaw kong nalalaman na ito ay proteksyon ng Diyos para sa akin. Talagang nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng 17 sesyon ng radiotherapy, nakontrol ang sakit ko. Pagkatapos na yon, ipinagpatuloy ko ang paggawa ng mga tungkulin kasama ng mga kapatid. Noong 2020, ginagawa ko ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Dahil kailangan sa gawain, paminsan-minsan ay kailangan kong lumabas para may asikasuhin. At kung minsan, pagkatapos ng mga lakad, pag-uwi ko sa gabi ay pagod na pagod ako. Naalala ko na sinabi minsan ng isang kapwa-pasyente, pagkatapos magka-cancer, hinding-hindi ka dapat magpakapagod ng husto. Kung hindi, madali itong babalik. Kapag bumalik ang cancer, baka hindi na ito malunasan. Pinayuhan din ako ng doktor na mas magpahinga at huwag magpakapagod ng husto. Lalo na kapag naiisip ko ang lahat ng kaso ng pagkamatay dahil sa pagbalik ng sakit na narinig ko habang nasa ospital, medyo natakot ako. Paano kung bumalik ang cancer? Mamamatay ba ako dahil dito? Pero noong panahong iyon, walang habas ang pag-aresto ng CCP sa mga kapatid at
Kailangan kong pangalagaan ang kapaligiran at ingatan sila. Kaya wala talaga akong oras para pumunta sa ospital para sa follow-up na pagsusuri. Bagamat hindi ko iniwan ang aking tungkulin, madalas akong nag-aalala sa sakit ko. At paminsan-minsan, naiisip ko, kahit mahina ang katawan ko, hindi ako tumigil sa paggawa ng tungkulin sa lahat ng taon na ito. Siguro naman ay hindi papayagan ng Diyos na bumalik ang cancer ko, hindi ba? Napagtanto kong nakikipagtawaran na naman ako sa Diyos. Kaya agad akong nagdasal sa Diyos para maghimagsik laban sa intensyong ito. Kalaunan, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at mas naging malinaw sa akin ang usapin ng buhay at kamatayan. Sabi ng Diyos, ang isang tao na nagkamit sa kanyang mga dekada ng karanasan sa buhay ng tao ng kaalaman sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha ay isang tao na may dalisay na pagkaunawa sa kahulugan at halaga ng buhay. Ang taong ito ay may malalim na kaalaman sa layunin ng buhay, may tunay na pagkaunawa at karanasan sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha, at higit pa riyan ay may kakayahan na magpasakop sa awtoridad ng lumikha. Nauunawaan ng ganoong tao ang kahulugan ng paglikha ng lumikha sa sangkatauhan. Nauunawaan niya na dapat sambahin ng tao ang lumikha, na ang lahat ng pag-aari ng tao ay nagmumula sa lumikha at babalik sa kanya balang araw sa hindi malayong hinaharap. Nauunawaan ng ganoong tao na ang lumikha ang nagsasaayos ng kapanganakan ng tao at may kataas-taasang kapangyarihan sa kamatayan ng tao, at ang kapwa buhay at kamatayan ay paunang inorden ng awtoridad ng lumikha. Kaya, kapag tunay na naaarok ng isang tao ang mga bagay na ito, siya ay natural na makakaharap sa kamatayan ng mahinahon. Bibitiwan ang lahat ng panlabas na bagay niya ng mahinahon, nakahandang tatanggap at magpapasakop sa lahat ng kasunod, at malugod na tatanggapin ang huling sugpungan ng buhay na isinaayos ng lumikha, sa halip na palagi ang katakutan at labanan ito. Pagkabasa ko ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pagsilang, pagtanda, pagkakasakit at pagkamatay ay nasa mga kamay lahat ng Diyos, at na ang oras ng kamatayan ng isang tao ay pauna ng itinadhana ng Diyos. Hindi ito tulad ng sinasabi ng mga walang pananampalataya na ang sobrang pagod ay nagiging sanhi ng pagbalik ng cancer na humahantong sa kamatayan. Kung paunang itinadhana ng Diyos na mabubuhay lang ako hanggang sa isang tiyak na edad, kung gayon, kahit na magpahinga ako araw-araw sa higaan at hindi magpakapagod ng husto, hindi ko pa rin matatakasan ang kamatayan. Kung hihinto ako sa paggawa ng aking tungkulin dahil takot akong bumalik ang cancer ko, kung gayon, isa itong tunay na paghihimagsik laban sa Diyos. Kahit na hindi bumalik ang cancer ko sa huli, kung hindi ko naman natupad ng maayos ang aking tungkulin, magiging walang kabuluhan ang buhay ko at kasusuklaman ako ng Diyos. Naunawaan ko rin na kung mabubuhay ako o mamamatay, ay nakasalalay sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, at hindi iyon mababago ng aking mga pag-aalala at pangamba. Ang dapat kong gawin ay magpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos at tuparin ng maayos ang aking tungkulin. Sa gayon, kahit na isang araw ay lisanin ko ang mundong ito, naging makabuluhan naman ang buhay ko. Nang mapagtanto ko ito, hindi na ako nag-alala kung babalik ba ang cancer ko at kung mamamatay ba ako. Pagkatapos, ay nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos, at mas lalo pang naging malinaw ang landas ng pagsasagawa.
Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung sa iyong pananalig sa Diyos at paghahangad sa katotohanan, nasasabi mong, itulot man ng Diyos ang karamdaman o anumang hindi kaaya-ayang pangyayari na sumapit sa akin. Anuman ang gawin ng Diyos, kailangan kong magpasakop at manatili sa aking lugar bilang isang nilikha. Bago ang lahat, kailangan kong isagawa ang aspektong ito ng katotohanan. Ang pagpapasakop, dapat ko itong ipatupad at isabuhay ang realidad ng pagpapasakop sa Diyos. Bukod pa rito, hindi ko dapat isantabi ang inatas sa akin ng Diyos at ang tungkuling dapat kong gawin. Kahit sa aking huling hininga, kailangan kong panghawakan ang aking tungkulin. Hindi ba ito pagpapatotoo? Kapag mayroon kang ganitong uri ng determinasyon at ganitong uri ng kalagayan, magrereklamo ka pa rin ba tungkol sa Diyos? Hindi ka magrereklamo. Sa gayong pagkakataon, iisipin mo sa iyong sarili, ibinibigay sa akin ng Diyos ang hiningang ito. Tinustusan at pinrotektahan niya ako sa lahat ng taong ito. Inilayo niya ako sa labis na pasakit, binigyan ako ng maraming biyaya at maraming katotohanan. Naunawaan ko na ang mga katotohanan at hiwaga na hindi naunawaan ng mga tao sa maraming henerasyon. Napakarami kong nakamit mula sa Diyos, kaya kailangan kong suklian ang Diyos. Dati-rati, mababa ang tayog ko. Hindi ko alam ang mas makakabuti at palagi akong gumagawa ng mga bagay na nakakasakit sa Diyos. Maaaring wala na akong mga pagkakataon para suklian ang Diyos sa hinaharap. Gaano man kahabang panahon ang natitira sa akin para mabuhay, kailangan kong ilaan ang kaunting lakas na mayroon ako at ialay sa Diyos ang lahat ng aking makakaya upang makita ng Diyos na lahat ng taon ng pagtustos niya para sa akin ay hindi nawala ng saysay, kundi nagkaroon ng bunga. At nang sa gayon, ay makapaghatid ako ng kapanatagan sa Diyos at hindi ko na siya saktan o biguin. Ano ang tingin mo roon? Huwag mong isipin kung paano iligtas ang sarili mo o tumakas na iniisip, kailan gagaling ang karamdamang ito? Kapag gumaling na ito, gagawin ko ang aking makakaya para gawin ang aking tungkulin at maging deboto. Paano ako magiging deboto kapag may karamdaman ako? Paano ko magagawa ang tungkulin ng isang nilikha? Hanggat mayroon kang isang hininga, hindi mo ba kayang gawin ang iyong tungkulin? Hanggat mayroon kang isang hininga, kaya mo bang hindi magbigay ng kahihiyan sa Diyos? Hanggat mayroon kang isang hininga, hanggat matino ang iyong pag-iisip, kaya mo bang hindi magreklamo tungkol sa Diyos? Oo. Madaling sabihing oo ngayon, pero kapag tunay kang nagkasakit, sasabihin mong, hindi ito madali. Kaya, kailangan ninyong hangarin ang katotohanan, madalas na magsumikap sa katotohanan, at higit na pagnilayan kung paano ninyo matutugunan ang mga layunin ng Diyos, paano ninyo masusuklian ang pagmamahal ng Diyos, at paano ninyo matutupad ang tungkulin ng isang nilikha. Ano ang isang nilikha? Ang responsibilidad ba ng isang nilikha ay makinig lamang sa mga salita ng Diyos? Hindi. Iyon ay para din isabuhay ang mga salita ng Diyos. Binigyan ka na ng Diyos ng napakaraming katotohanan, napakaraming daan, at napakaraming buhay para maisabuhay mo ang mga bagay na ito at magpatotoo ka para sa Kanya. Ito ang dapat gawin ng isang nilikha at ito ang responsibilidad at obligasyon mo. Naunawaan ko na napakasimple lang pala ng mga hinihingi ng Diyos sa atin at iyon ay ang isabuhay ang realidad ng pagpapasakop at na kahit anuman ang sakit o iba pang paghihirap ang harapin natin, dapat nating tuparin ng maayos ang ating tungkulin. Ang buhay ko ay bigay ng Diyos at sa hinaharap, kung babalik man ang sakit ko o kung mamamatay man ako, nasa mga kamay na lahat iyon ng Diyos.
at handa akong magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Medyo pagod lang ang katawan ko, pero hindi ibig sabihin nito ay bumalik na ang cancer ko at hindi naman ako pagod na hindi na ako makabangon sa kama. Lalo na sa walang habas na pag-aresto ng CCP sa mga kapatid, dapat kong ituon ang puso ko sa aking tungkulin. At dapat akong magdasal at umasa sa Diyos para protektahan ang mga kapatid upang magawa nila ng mapayapa ang kanilang mga tungkulin. Pagkatapos niyon, nagpatuloy lang ako sa paggawa ng tungkulin ko gaya ng dati. Minsan, mas nagpapahinga ako kapag hindi komportable ang katawan ko. At kapag bumuti na ang pakiramdam ko, bumabangon ako at nagbabasa ng mga salita ng Diyos. Kapag kailangan kong lumabas para asikasuhin ang mga bagay-bagay, lumalabas ako gaya ng dati nang hindi masyadong iniisip ang sakit ko. Pagkaraan ng ilang panahon, pumunta ako sa ospital para sa follow-up na pagsusuri at hindi bumalik ang cancer. Ipinagpatuloy ko ang paggawa ng tungkulin ko ng ganito, pumupunta sa ospital para sa follow-up na pagsusuri kada ilang buwan, at ngayon, ilang taon na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik ang cancer ko. Talagang nagpapasalamat ako sa proteksyon at patnubay ng Diyos. Sa pamamagitan ng sakit na ito, mas naunawaan ko ang layunin ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan at nakita ko na anuman ang ginagawa ng Diyos, ito ay para dalisayin ang tao at alisin ang tiwaling disposisyon ng tao at ang mga karumihan sa kanilang pananalig. Kasabay nito, naunawaan ko rin na habang nabubuhay ang isang tao, dapat niyang hangarin ang katotohanan, magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, at tuparin ng maayos ang kanyang tungkulin. Ito ang tanging paraan para mamuhay ng may kabuluhan at halaga. Mula ngayon, seryoso kong hahangarin ang katotohanan, hahangarin ang pagbabago ng disposisyon, at tutuparin ng maayos ang aking tungkulin para mapalugod ang Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ang mga nakamit ninyo matapos pakinggan ang patotoong batay sa karanasan na ito? Huwag mag-atubiling ibahagi ang mga naiisip ninyo sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod.